Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, sa pagsasama-sama natin ngayon bilang sambayanan ng Diyos, sa ika-6 na simbang gabi ay pinagdiriwang din natin ang ika-4 na linggo ng Adbyento. Kaya naman bilang paghahanda sa ating banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humiling tayo ng awa at kapatawaran mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa luma'y kapayapaan sa mga taong inalulugan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagmumuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong aming kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng kinaroroonan ng mga yumao o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Diyos na Panginoon, pagpapalain siya. Ililigtas siya't pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangarian sa Roma, na tinawag upang maging banal. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noon pang una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagiging tao,
Siya'y ipinanganak mula sa lipi ni David at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Jesucristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Maglilihi ang dalaga, lalaking isisilang niya'y Emmanuel na puong sinta. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. Ika-6 na simbang gabi na po tayo. Kaya pa? Kaya pa. No? Meron pang 3 susunod, kaya tayo ay sama-sama, no, sa mga simbang gabi. Kumpletuhin natin para naman maging makabuluhan yung ating pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ano? At para sa ating pagdiriwang ngayong ika-6 na simbang gabi,
Kasabay na rin po ang ika-4 na linggo ng Adbyento. O tuhog na po iyon sa pagsisimba nyo ngayon. Nakapagsimba na rin kayo ng 4th Sunday of Advent. Sa isang salita po iikot ang ating pagninilay. Ang salitang rescue. Ano pong ulit salita? Rescue. Father, mukha ba tayong nalulunod? Mukhang hirap na ba kami sa mga itsura namin kaya kailangan na naming i-rescue? Opo, alam kong medyo mahirap ang panahon ngayon. Mahirap pagkasyahin ng 500 para sa Noche Buena. Mahirap na rin ang trapiko sa paligid ng Metro Manila. Pero, bakit nga ba rescue? Bago natin maunawaan ito, may ibabahagi ako sa inyong storya. Merong magkaibigan na nagtagpo, at sabi nung isa, pare, nanaginip ako. Sabing ganun nung kaibigan, ano namang panaginip mo? Pare, kasama ko 50 mga candidates ng Miss Universe. Uy, apakapalad mo, sabi nung kaibigan niya. Sipin mo yun, 50 na kandidatong magaganda sa Miss Universe. Tinignan nung kaibigan yung muka. Bakit ang lungkot mo? Di ba dapat nga masaya ka? Naiisip mo bang pagagalitan ka ng misis mo? Panaginip lang yun, okay lang yun. Hindi pare, hindi maganda yung nangyari. Ano ba nangyari? Sabi niya, kasi ako yung nanalo. Panaginip, Siguro naman tayo rin nakakaranas ng panaginip, Marahil ito ay isang misteryo, mahirap ipaliwanag, hindi mo mapaniwalaan, minsan nagkakatotoo, minsan hindi. May maganda, meron din namang bangungot kung tawagin, di ba? Alam niyo po sa Old Testament, sa Lumang Tipan, ang panaginip po ay tinatawag na forgotten language of God. Sapagkat ginagamit ng Diyos ang panaginip upang makipag-usap sa tao. At maraming storya sa Old Testament kung saan ang ating Panginoon ay nangusap sa tao. Fast forward ng kaunti sa New Testament, lalo na sa mga ebanghelyo, ay maririnig din natin sa ebanghelyo ngayong linggong ito, ang Panginoon sa pamamagitan ng anghel ay nangusap kay Jose. Para sa New Testament, ang panaginip ay katuparan ng mga pangako ng Diyos. Kaya nga nang managinip ang ating ama na si San Jose at sinabihan siya ng anghel na huwag matakot, tanggapin si Maria bilang kanyang asawa sapagkat pinaglilihin niya ay lalang ng Espiritu Santo. Ito'y hindi lamang isang karaniwang panaginip. Ito ay pagsasakatuparan ng plano, ng kalooban ng Diyos. Ang pagsang-ayon po ni San Jose sa sinabi ng anghel sa panaginip ay nagpapakita ng pagtanggap niya sa plano ng Diyos sa kanyang buhay. Yes, Lord. Dito papasok yung katotohanan ng rescue. Sinasabi ko kanina, sapagkat kumikilos ang Diyos sa pamamaraang hindi natin inaasahan. Marahil mangusap ang Diyos sa atin, pwede sa panaginip din natin, o kaya kahit sa mga ordinaryo at payak na mga pangyayari sa buhay natin. Hindi lamang sa panaginip, kundi sa iba't ibang pamamaraan na hindi natin maikakahon at hindi natin lubos na mauunawaan. Mga minamahal kong kapatid, Christmas reminds us that God rescues us. Kaya niya ibinigay ang ating Panginoong Hesus, kaya nagkatawan tao ang salita ng Diyos sapagkat nais niya tayong iligtas. Sa Tagalog, ang salitang rescue may 3 translations. Una, salitang ligtas. Pangalawa, sagip. Pangatlo, hango o paghango o palayain. Hinahango tayo ng Diyos, unang-una sa lahat. Hinahango niya tayo sa pagkalunod sa ating mga pagkamakasarili at maling mga pagpili, sa mga bisyo at kapabayaan, sa mga maling ideolohiya,
no, at pananaw. Hinahango tayo ng Diyos. Kasi minsan masyado na tayong nakasawsaw doon sa mga maling pananaw na ayaw na nating baguhin ito, lalo na no, kung nakasanayan na natin. No? Pangalawa, salitang ligtas o sagip. Niligtas tayo sa pagtubos sa ating mga kasalanan. Walang question doon. Sapagkat ang pagbibigay ng Diyos, ang pagbibigay ni Jesus ng kanyang sarili sa krus, no, ay ang pagliligtas niya sa atin. Inililigtas tayo sa pagkapahamak dahil sa kasalanan. Pangatlo, pinalalaya tayo. Sa lahat ng unti-unting pumapatay sa atin, sa lahat ng mga nagdadala sa atin o sa ating isang paa sa hukay, sa pagkamadamot, sa kayabangan, sa pagkamakasarili, at sa pagkukunwari. Muli, babalik tayo sa katapatan ng Diyos sa kanyang pangako. God rescues us. Inililigtas tayo ng Diyos. Pero, magaganap lamang ang pagliligtas na ito kung pipiliin din natin na mailigtas. If we will cooperate with that grace of salvation. No? Kaya nga, sa ating ama na si San Jose, maririnig natin sa Ebanghelyo, sabi ng anghel sa kanya, "Do not be afraid to take Mary, your wife, into your home. She will bear a son and you are to name him Jesus. He will save, no? He will save his people from their sins." Ililigtas niya, no, ang sangkatauhan sa pagkakasala. At para sa atin ngayon, parang nangungusap din ng anghel. Do not be afraid. Huwag kang matakot. Do not be afraid to obey God. Do not be afraid to do the will of God. Do not be afraid to do good kahit hindi kilalanin ng iba o hindi makita ng iba yung ginagawa mong mabuti. Do not be afraid to avoid sin. Huwag kang matakot sa patuloy na pakikibaka sa pagpili ng tama at paggawa ng mabuti, sa pag-iwas sa masama at sa kasalanan. Ipinapakita natin sa Diyos na nakikiisa tayo sa kanyang pagliligtas sa atin. Tandaan natin, mga minamahal kong kapatid, help comes to those who allow themselves to be helped. Matutulungan lamang tayo ng Diyos kung tayo din tanggap natin na dapat tayong tulungan. Therefore, rescue comes if we allow God to enter our lives and accomplish His works. Hindi ba't ganun ang nangyari kay San Jose? Sa kabila ng pagdududa, sa kabila ng alinlangan, niyakap niya yung kanyang gampanin bilang ama, makalupang ama ng ating Panginoong Hesus. The very wisdom also of the sacraments, no, continues in this line. Kaya tayo merong mga sakramento, lalong-lalo na ang sakramento ng pag-iisang o pagbabalik loob o ng reconciliation at ang sakramento ng Eucharistia. At ano yung magiging susi natin dito sa salitang rescue? Kung padlock man yung rescue, ano yung magiging susi natin? No? Another word is vulnerability. Ano ulit yung salita? Vulnerability. Sometimes, my dear brothers and sisters, we need to express our vulnerability for help to come. Hindi po makababawas sa pagkatao, sa pagkalalaki mo, sa pagkababae mo, kung aaminin mo na merong kulang at kailangan mo ng tulong. All the more, no, ito ay nagpapatingkad ng ating ng kahinaan, pero ng ating kagustuhan na matulungan ng Diyos. This only fortifies the truth that we need God. Kailangan natin ang Diyos. No? We cannot do it alone. Sabi nga, no man is an island. A Savior comes because we need to be saved. A rescuer comes because we need to be rescued. But the question is,
Are we willing to be saved? Nais ba nating mailigtas? Are we willing to be rescued? My dear brothers and sisters, ito po yung grasya na hihilingin natin sa tulong na rin ng halimbawa at panalangin ni San Jose, ng ating mahal na ina, at lahat ng mga banal. Humingi tayo ng tulong sa kanila, sa kanilang halimbawa ng pagtanggap ng buong puso sa tulong ng Panginoon, sa pagkilala sa kanilang mga kahinaan at pangangailangan, kung saan doon pumasok ang pagliligtas ng Diyos. Magsitayo ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos aming makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paparito at huhukom sa mga bubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. naranasan ng tao ang awa at pag-ibig ng Ama sa katauhan ni Jesus na Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin. Buong pagtitiwala nating ilapit sa Kanya ang ating mga pagsusumamo at panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga pinuno ng simbahan at ng bayan ay manatiling matatag at nagtitiwala sa Panginoon sa kabila ng kahirapan at mga pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga ama ng bawat pamilya ay maging katulad ni San Jose na matuwid, nangalaga kay Maria at naging bukas sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga kabataan ay matuto sa halimbawang ipinakita ni na Maria at Jose na kumilala kay Jesus bilang sentro ng kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa maibsan ang kalungkutan ng mga Pilipinong malayo sa kanilang tahanan at pamilya ngayong Pasko, sa tulong ng mga panalangin at pagmamahal ng kanilang mga mahal sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa sa pagsapit ng Pasko ay maranasan namin ang kapayapaan, pagkandili at kasiyahan na dulot ni Jesus, ang aming manliligtas at Emmanuel. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming makapangyarihan, pakinggan mo ang panalangin ng iyong mga lingkod sa aming pag-asa at paghihintay sa pagdating ng iyong anak, naway punuin mo kami ng kapayapaan at kasiyahan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo. Receive our hearts, Lord, as we Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para sa paghahaing nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay, kalakipang dalangin amin nawang maidangal ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami ay nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga mundo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana, sana, sa kaitaasan. Sana, sana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana, sana, sa kaitaasan. Sana, sana, sa kaitaasan. Sana, sana, sa kaitaasan. Sana, sana, sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ipinangahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para mahayag sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinihaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Ito ang kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
isa pa na Lord is my one desire. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman, sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat at kawalang pakialam. Hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog, at ang kutwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos, na katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ang aming bayan, hindi lason ng kasakiman, manipulasyon, at pagkamasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria Salamina Katwiran, panalangin mo kami. San Miguel at Arcangel, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. Sa ngalan po ni Monsignor magsitayo po ang lahat. Sa ngalan po ni Monsignor Rolly de la Cruz at ang kanyang katuwang na pari ni si Father Viel, nais ko po magpasalamat sa lahat ng mga naglingkod sa ating banal na pagdiriwang, lalong-lalo na po ang ating guest choir ngayong gabing ito, ang Coro del Santissimo Rosario of SM City Grand Central Chapel in Caloocan. Palakpakan po natin sila. At nais din naming pasalamatan ng lahat sa pakikisa sa ating banal na pagdiriwang. Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Iyukunin niyo ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo ng pagpapala, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla
ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos. Kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.